Morning po sa ating lahat. Sige, inanayaan ko po ang lahat na tumayo. And this morning, let us draw near to God and let us enjoy yung presence and yung nearness ng ating Panginoon. Amen? Amen! Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend the eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Hallelujah. Truly, Lord, we just want to be with you, and we will always run into your presence. Hallelujah. In this race of life, I will count the cost, 'cause the battle's won through the rugged cross. Jesus Christ declared, it is finished now. So open up your eyes to the victory, for the love of God has set the captives free. I can now declare Jesus Christ in me. I will run, I will never stop.
you gave. I will run this race and throw my sins away. I can now declare I have been set free. Jesus Christ, my King, He's alive in me. I will run, I will never stop running. You are the one, you're the reason I'm pressing on. I will run as you faithfully finish the work you've begun in my life. I am pressing on. Jesus, I'm pressing on. You're the reason I sing. You're my God and my King. You are holy, you are holy. You have carried my shame. There is life in your name. You are worthy, you are worthy. You're the reason I sing. You're my God and my King. You are holy, you are holy. You have carried my shame. There is life in your name. You are worthy, you are worthy, you are worthy. I will run, I will never stop running. You are the one, you're the reason I'm pressing on. I will run as you faithfully finish the work you've begun in my life. I am pressing on. I will run, I will never stop running. You are the one, you're the reason I'm pressing on. I will run as you faithfully finish the work you've begun in my life. I am pressing on. Jesus, I'm pressing on. I will run, run, run. I will run. I will run, run, run. Hallelujah, hallelujah. Truly, Father God, we will continue to run towards you, Father God. Hallelujah. So that we can continue to glorify your name, to magnify your name. Hallelujah. Hallelujah. Where creation suddenly articulate, with 1,000 tongues to lift one cry, then from north to south and east to west, with her cries be magnified. Where the whole earth echoing his eminence, his name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, with her cries be magnified. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds his inmost melody,
Christ be magnified in me. Oh, Jesus, be magnified. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my soul will be the same. I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my soul will be the same. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, we glorify you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you
thank you, Father God, for you are the giver of life. Thank you for this new life in you, Father God. And we pray, Father God, that you will continue to use us. Use this new life, Father God, na papurihan ka, to glorify your name, to magnify your name, Father God. You are the reason, Father God, that we are living. You are the reason that we are breathing, Father God. And continue to use our lives, Father God, to lift you up, that every creature will see your righteousness, your holiness sa aming mga buhay, Father God. And we continue to lift you up and give you all praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Sa masaganang pagsamba po sa ating lahat at naranasan po natin yung pangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating praise and worship. At binabati ko rin po yung ating mga taga-pakinig, taga-subaybay sa ating online Facebook Live. Isang mapagpuring araw po sa ating lahat at blessed Sunday po sa umagang ito. At kung kayo po ay bago sa aming Facebook Live, huwag niyo pong kalimutan na ito'y subscribe, like, and share naman po para po ang salita ng Diyos ay ating pong ma-spread throughout the world. Ngayon po ay buwan ng po ng Pebrero at alam naman po natin na pag buwan ng Pebrero, ano po ba ang ating sineselebrate? Love month, di po ba? Kapuso daw po. So ito po yung topic po natin sa umagang ito. At pinamagatan ko nga po itong tunay na pag-ibig. So bago po tayo mag-deep dive in sa salita ng Diyos, tayo po'y tumayo upang basahin po ang kanyang mga salita. At ang teksto po na ating babasahin sa umagang ito ay magmumula po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13, o yung tinatawag na love chapter. But the greatest of these is love. Sabi po dyan sa verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala man akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako naman ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagpataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, at nagtatyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos,
titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi paganap ang aking kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. And lastly po, next slide po. Ayan. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. But the greatest of these is love. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, sa iyo lamang ang lahat ng karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat po sa umagang ito na pinupuno mo kami ng iyong habag at awa, Panginoon. At kami naririto, sama-samang nagtitipon, Panginoon, upang aralin ang mga salita mong naghahatid, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Tayaan mo po na buksan ng aming mga puso kung gaano kalaki ang pag-ibig mo, Panginoon, ay tunay na ganun din namin maranasan ang pag-ibig mo para po maibigay din namin ang pag-ibig na ito sa mga taong nangangailangan. Ilang Diyos, samahan mo nga po kami habang patuloy na inaaral at sinasaliksik ang mga salita mong ito. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, na tunay na mataas at madakila sa aming kalagitnaan. Minsan pa, ito yung aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Po, maaari na po tayong umupo. So dito po, pag-aaralan po natin yung tinatawag pong love chapter. At wala po tayong ibang mababasa sa scriptures maliban po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. Naririto lang po ipinakita ng apostol yung kanyang sulat. Kung ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa ating mundo na ginagalawan, di po ba itong worldly love, nakikita po natin kung saan-saan. Pero hindi po yun yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kundi po yung agape love, sa Greek word po, na binabanggit po ng apostol. Paulit-ulit po niyang sinasabi yun, yung agape love. Kaya naman, dito po, makikita po natin, ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pag-ibig? Iisa-isahin po natin yan. At meron po tayong 3 puntos para sagutin isang katanungan. At nais po rin natin ma-reflect sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dahil syempre, Valentine's nga po, di ba marami yung makakatanggap ng bulaklak, chocolates. Hindi na po yun lingid sa ating kaalaman. Pero ito ba yung nais ituro ng Panginoon sa buhay natin? Ano nga ba yung biblical na pagmamahal, biblical love na sinasabi po ng Panginoon? Ayan po. Paano daw po natin maipapakita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Una po, ito ay dapat nakahihigit sa ministeryo ng iglesia. Nais ko lang pong balikan yung sinabi po natin kanina. Dito po, iniline up po ni Apostol Pablo yung pagdating po ng spiritual gifts na nasa loob na po ng iglesia ng Corinto. Sabi po dyan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong pompyang na umaalingaw-ngaw. Kampanang maingay na masakit po sa tenga pakinggan. At sabi niya, kung ako man, nire-repair niya yung kanyang sarili dun po sa kanyang sulat. Kung ako man ay may kakayahang magsalita, magawa ko man lang lahat ng yan. Umunawa sa lahat ng hiwaga,
Subalit, without love, I am nothing. Wala pong kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya ko man maipakita yung aking greater faith sa harapan ng mga tao. Spectacular man yung aking sinasabi. Pero kung wala pong pagmamahal, sangkap o udyok ng pagmamahal, useless po ang lahat ng yan. Ang pagpasok po ng isang Kristiyano sa ministeryo ng iglesia ay nagpapahiwatig ng kanyang pagpasok sa kaunawaang espiritual. Bakit? Dahil po pag pumasok ka sa ministry, maraming struggles. Marami kang pagdadaanan. Hindi po yan na inisip mo at pagkatapos yun na po. Maraming sakripisyo yung kailangan mong gawin bilang isang Kristiyano sa loob ng ministeryo. Kung hindi lumalawak yung kanyang pagkaunawa po dito. Kaya nga po, napakahalaga. Bakit po sinangkap ng apostol yung love pagdating po sa spiritual gifts? Alam po natin na dyan lamang po sa 1 Corinthians, makikita natin na sila'y gifted pagdating po sa spiritual gifts. Kung mababasa nyo po yung chapter 12, inilapad po o inilapat ng apostol kung ano-ano yung mga spiritual gifts na meron po ang Corinthian church. Pero pagdating sa dulo, sinabi niya na meron pang mas mahalaga kaysa sa spiritual gifts. Sinasabi ko po ba na hindi mahalaga ang spiritual gifts? Mahalaga po. Pero merong mas mahalaga pagdating po sa spiritual gifts na meron tayo. At yun yung love na nagmumula sa atin. Sabi nga po, ang mga mananampalatayang taga-Korintyo ay sagana po sa kabuhayan. Totoo po yan. Nasa kanila na po ang lahat. Sagana sa kabuhayan, sagana sa kaloob ng banal na spirito. Pero bakit po dyan sa sulat ni Apostol, sinansala po sila, itinuwid sila ng Apostol dahil po mali ang paggamit nila sa kanilang mga spiritual gifts, sa kanilang mga kaloob. Nahaluan po ito ng pagmamalaki, pagmamataas. Di po ba isipin natin na yung spiritual gifts ay biyaya ng Diyos? Bakit ibinigay ang spiritual gifts? Para po yun sa ikabubuti, to edify the church. Patatagin, palaguin ang iglesia na kung saan ay yun po ay katawan niya. Di ba, doon po sa chapter 12, in-illustrate po ng apostol yung mga gifts na yan ay tulad ng katawan na merong paa, kamay, bibig, at ang ulo ay ang Panginoong Hesus. Ano po yung gustong sabihin ng apostol? Magtrabaho tayo, gumawa ka ayon sa pagmamahal ng Diyos sa'yo na yung naranasan. Di po ba? Kaya po, sinabi po dyan, pag-ibig ang sukatan sa ating ministeryo. Noong panahon po nila, madaming matatalino. Sila po ay sagana sa mga debadista. Wala pong nakakatalo sa Corinthian Church pagdating po sa debate. Sila po yung bukod tanging number 1. At yun, para sa kanila, yun na yung, ito yung goal ko ito yung goal namin. Dito kami masaya, dito po kami. Yun po yung gustong isabihin ng apostol na hindi yan. Hindi po ganyan. Dahil ang ministeryo, hindi po forever. Di po ba? Yung sinabi po dyan, love never fails and love never ends. Pero ang pag-ibig nananatili hanggang wakas. Yung ministry, panandalian lang po yan. Ilang taon na tayo may ministry. Pero darating ang time, iiwanan po natin yan. Bibigay natin yan dun sa mga tao, sa mga kapatid nating nakitaan natin ng husay pagdating po sa ministeryo. Makikita rin po natin sa chapter 1, doon pa lang sa sulat niya, mababanaag mo na merong kaguluhan sa loob ng iglesia. Ano po yung sabi ng isa? Dito ako kay A, dito ako kay B, dito ako kay C. Nadidivide po ang church dahil po sa mga spiritual gifts na meron po sila. Kaya nga, sinansala sila ng Panginoon. Di po ba? Love, yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan nyo nung una, nung kayo sumampalataya, nawawala na. Mas pinaboboran nyo, mas essential sa inyo,
yung mga gifts na taglay nyo kumpara dun sa pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin. Kaya nga po, tingnan nyo yung verse 1 to 3. Di ba? Kung iisipin mo, napakaganda ng mga gifts na yan. Pero hindi po yan yung nais ng apostol. Dahil hindi po sila motivated by love, kundi sila ay motivated sa kanilang spiritual gifts na meron po sila. Ano po yung sinabi ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 1. Sabi nga po dyan, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katilinuhan ng matatalino. Sinasabi na po niya, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan? Binabanatan niya na po yung Corinthian Church. Mauhusay sila sa pagdating sa debate. Pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang sa harapan ng Panginoon. Diba? Si Lord, nung dumating siya, yun po ba yung ginawa niya? Nakipagdebate ba siya sa mga tagapagturo ng kautusan? Hindi po. Nahabag si Jesus sa mga tao na parang tupa na walang pastol. He was moved with compassion. Yun yung ipinakita niya. Yun yung pinaunawa niya. Yun yung kahalagahan ng pagdating niya dito sa mundo. Sabi po dyan, nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng may sakit at karamdaman. At nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sapagkat litong-lito sila at hindi alam ang gagawin. Parang tupang walang pastol. Diba kaya sinabi niya, pray to the Lord of harvest that He will may send laborers. The harvest field is plenty, but the workers are few. Kaya nga po, mga kapatid, kung tayo nakikita natin sa ating buhay na meron tayong ministry na gustong ipagawa ang Panginoon, wag po nating isipin na ito'y para lamang sa ating gain. Hindi po. Ito'y meron pong naisin ng Panginoon para sa atin. Meron po siyang gustong ipagawa. At gawin natin yon ng may pagmamahal, ng may pagmamalasakit para sa ibang tao. Di po ba, sa buhay po natin, tanungin po natin as a reflection, ako po ba ay gumagawa ng may pag-ibig? Let's examine ourselves, mga kapatid. Do everything with God's love. Bakit po? Is the love of God that makes us the difference. Yun po yung kaibahan po nun. Meron ka mang ministeryo, pero wala kang pag-ibig, wala pa rin pagbabago yan sa mga tao, sa harapan ng mga tao. Pero kung yung pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo, naroon yung impact at yung pagbabago na pwede mong magawa sa buhay po nila. Second points po. Paano daw po natin maipapakita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ito raw po ay nakahihigit sa ating pagkatao. Sabi po niyan, ang pag-ibig, dito po, inilahad na ni Apostol Pablo, ano nga ba yung mukha, ano nga ba yung imahe, o yung pumapaloob pagdating sa love. Kasi madali pong magsabi ng, I love you. Hindi po ba? Pero dito, inisa-isa ni Apostol Pablo, ano ba yung pag-ibig? Ano ba yung bumubuo sa pag-ibig? Ano yung imahe ng tunay na pag-ibig? Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalatin o mapagtanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. At dito binanggit niya yung love
yung mga hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatsaga hanggang wakas. Tignan niyo po yung mga tao ngayon sa social media. Mga taong kilala, sikat, makapangyarihan. Di ba? Pagka labis yung kanilang pagpapahalaga sa kanilang pagkatao. Kaya wag na wag mo silang sasalingin ng mga paratang kahit ito man ay tunay, totoo o hindi. Bakit? Dahil tiyak na makatatanggap ka ng kasong o demandang libel. Di po ba? Kikita na po natin yan sa social media. Kasi masisira daw yung kanilang reputasyon, yung kanilang pagkatao. Pero sa ating mga Kristiyano, na si Christ yung ating laging tinitignan, ano ba yung ginawa ng Panginoon? Sukdulang maging alipin ang ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ay hindi nadarama sa mga sinasabi natin. Manapa, ito ay nadarama ng tao sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Gamitan po natin ng illustration, yung sinabi po sa Pilipos. Halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging tulad natin. Tulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Diba? At sabi po diyan, nang si Kristo'y maging tao, siya'y nagpakababa. Naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito'y kamatayan sa krus. Diba kung minsan, kahit na tayo mga Kristiyano, ito yung pinakamahirap sa buhay po natin. Pero ipinakita ng apostol na kung tunay na tayo nagmamahal sa Panginoon, makikita mo kung ano yung kakulangan mo eh. Kaya nga yung Diyos na ating pinaglilingkuran, sagana yan. Diba? Malaki po yun eh. Malaki yung pangangailangan talaga natin sa Diyos. Dahil Diyos lamang yung naka-perfect pagdating sa tunay ng kahulugan ng pag-ibig. Tignan niyo po nung unang panahon. Di ba yung mga mag-aasawa, pumupunta po sila sa bahay ng kanilang gustong asawahin o gustong ligawan, gustong pakasalan. Ang kaugalian po nung unang panahon, naninilbihan yung isang lalaki sa magulang ng babaeng nais po niyang mapangasawa. Na halos alipinin na po siya. Papagawa kung ano po yung gagawin. Mag-iigib, dapat pong mag-igib. Kahit na mababa o bumaba yung kanyang pagkatao, ano po yung goal niya? Maipakita lamang niya yung kanyang tapat na hangarin sa kanyang babaeng minamahal. Diba ba? Ngayon, wala na eh. Wala na po yun sa panahon natin. Kasi sa panahon natin, sa panahon po ngayon, sa kalsada na nagliligawan yung mga tao. Di po ba? Binata't dalaga. Nawawala na yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi na nila nakikita na yung love ay nagmumula sa Panginoon. Doon sa sakripisyo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya nga may binanggit po yung John chapter 13 verse 35. This is how everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang pag-ibig ay ipinadama ng Diyos sa buong sangkatauhan ng kanyang isugo ang Panginoong Hesus, ang kanyang kaisa-isang anak, upang ipaunawa sa atin ang kahulugan ng tunay at tapat na pag-ibig sa pagtupad natin sa dakilang atas. At hindi mo binibigyang pahalaga anuman ang maging kahinatnan. Diba? Ganun po yung Panginoon eh. Hindi niya, naisip niya na sa simula pa lang na siya ay mamamatay sa krus. Pero sinabi po ba niya sa Ama, wag muna, iba na lang ang ipadala mo. Di po ba hindi?
inialay niya yung kanyang sarili para po sa ating lahat. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Makita natin na yung pagmamahal ng Diyos ay hindi po kailanman matutumbasan ng anumang bagay, anumang talino, anumang ministeryo na meron tayo. Dahil God is love. Nagmumula sa Kanya yung pag-ibig. At dadaloy po ito sa buhay po natin para maranasan po ng iba na ang Diyos na meron tayo na umiibig sa atin ay ganun din po maibalik natin, mai-reflect natin sa kanila kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tignan niyo po yung sinabi ng Panginoon nung bago siyang mamatay. Siya po ay nakapako sa krus almost 6 hours po. Biruin niyo po yun. 6 hours siyang nakapako doon. Pero hindi sumagi sa isip niya, nabababa ako. Hindi ko na kaya. Hindi sumuko ang Panginoon. Tayo mga kapatid, sumusuko na ba tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Diba? Katulad na lamang ng example, kung ang kapatid mo ay nakapagsalita ng hindi maganda sa'yo, sinusukuan mo na ba ang pagmamahal mo sa kanya? Hindi. Ang sakit ng sinabi niya sa akin, hindi makatarungan yun. Ano yung magiging balik mo? Ganon din ba? Yun ba yung tinuturo sa atin? Di po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Mahalin mo muna yung kapwa mo bago yung sarili. Kaya po, nag-reflect yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan po ng mga sinabi diyan. Mula verse 4 to 7, makikita natin yung kahulugan, yung mukha ng pag-ibig. Kaya po, mahirap magsabi ng I love you kung hindi nag-reflect sa atin yung binanggit po sa 4 to 7. Diba? Masakit ang pag-ibig, pero masarap magmahal. Di po ba? Sabi ng Panginoon, dun bago siya namatay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Karumal-dumal yung ginawa sa Panginoon. Pero in return, sa kanyang huling hininga, yun pa rin yung kanyang nasambit. Because God is love. Last po, paano daw po natin maipapakita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ito ay dapat nakahihigit sa ating kaalaman. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit, love never fails. Diba? Napakasarap pong pakinggan nun eh. Love never fails. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman. Sinasabi po yan ni Apostol Pablo, bagamat siya'y apostol na, sinasabi pa rin niya sa mga Corinthians, hindi pa ganap yung nalalaman ko. At hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Totoo naman po yun. Kahit hindi natin ma-interpret yung salita pa rin na ng Diyos, nagkukulang pa rin po tayo. Kailangan pa rin nating matuto sa bawat araw ng ating buhay. Ngunit, pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Ano daw po yung binabanggit niya, ngunit pagdating ng ganap? Ito na po yung makikita natin ng mukhaan ng Panginoon. Nandun na yung perfection. Kasi sabi diyan, maging si Pablo, hindi niya alam may kulang pa rin siya. May gusto pa rin siyang malaman. Ibig sabihin, hindi siya humihinto sa pag-alam kung ano ba yung katotohanan sa salita ng Diyos. At ganun din po tayo. Hindi natatapos yung kaalaman natin. Araw-araw tayong marapat na mag-aral ng salita niya. Nagbigay po siya ng halimbawa. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniiwan ko na yan, sabi po ni Apostol Pablo. Iniwanan ko ang lahat, iniwanan ko ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Hindi po yan yung kanta ng Bini, na salamin-salamin. Yung sinasabi po dyan, dahil nung unang panahon yung salamin po nila, distorted po. Unpolished metal po yan. Pero yung salamin po natin,
Di ba? Pag tinignan mo yung salamin mo, sino ba yung nakikita mo? Di ba? Yung sarili po natin. Pero nung unang panahon, pag tinignan nila yung salamin nila, malabo po, distorted. Hindi po nila nakikita ng harapan kung sino ba yung nakaharap nila. Ganun po inilarawan ng apostol yung kaalaman. Subalit, pagdating ng araw, sabi nga po dyan, ang lahat ay makikita natin ng harapan. Diba? Yun yung pinaka-aasam po natin eh. Makita natin ng Panginoon. Marami kang gustong itanong sa Panginoon. Marami tayong gustong mapatunayan. Lord, totoo ba yung butas sa iyong mga kamay? Yung sa tagiliran mo, sa paa mo. Di po ba? Gusto rin nating makita, ano ba itsura ng mga tao noong unang panahon? At yung pinaka-isa, kung si Kristo nga ba yung nakikita natin sa iba't ibang dako ng mundong ito? Mukha ba ni Jesus Christ talaga yung tao na nakikita natin? Yung imahe ni Jesus Christ, siya ba yun? Di po ba? Marami tayong tanong na masasagot lang pagdating po natin sa kanyang kaharian. Bahagya lamang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng lubos na pagkakilala niya sa atin. Tayo, hindi natin kilala yung bawat isa. Maaring yung buhay mo, nakikita lang ng isang kapatid Sunday after Sunday. Pero hindi alam ng kapatid ko ano yung nagagawa mo mula Monday to Saturday. Pero ang Diyos, kilalang-kilala niya tayo. Kaya nga, wala tayong maililihim sa Panginoon. Hubad tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi po dyan, mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kumbaga sa Bible, ito daw yung pinaka-fundamental, standard to sa ating living bilang isang Kristiyano. Yung meron kang faith, meron kang hope, may pag-asa ka, and lastly, meron kang love. Kasi po yung faith and love, o yung pag-asa at pananampalataya, love po yung nagsusurge dyan. Mas mataas po yung love kaysa sa pananampalataya at pag-asa. Bakit? Kasi yung pagmamahal, pagdating natin sa langit, mananatili po yan. Diba? Pag nasa langit ka ba, mananampalataya ka pa ba? Aasa ka pa ba? Nasa langit ka na eh. Pero yung love, nandun po yun, mananatili yun sa'yo. Because God is love. Yun yung gusto ng Panginoon. Magmahalan tayo. Hindi lang sa mundong ito, maging sa langit, sa kanyang kaharian. Dito po, bakit po sinabing ng Panginoon na nakahihigit sa ating kaalaman? Dahil matatapos po ang pangangaral. Pag-ibig ang sandigan ng ating pangangaral at hindi ang kaalaman. Bagamat ito po ay kailangan. Kung wala ang sangkap ng pag-ibig, ang bawat ginagawa natin ay matutulad sa batingaw na umaalingaw-ngaw. Useless. Diba? Wala pong halaga. Maingay lang sa pandinig, pero wala po siyang halaga. Worthless. Tignan po yung illustration natin. Mga tagapagturo ng kautusan. Ang mga huwad na mga ngaral ay humahawak sa kanilang kaalaman. Sila, alam po nila yung Bible, verse by verse. Kabisado po nila yan. Pero bakit po lagi silang itinutuwid ng Panginoon? Dahil punong-puno daw po ng pinagtagpi-tagping katwiran upang patibayin lamang yung kanilang ipinapangaral na hindi mo naman madama yung pag-ibig sa mga taong kanilang pinapangaralan. Di po ba? Napakasakit po nun bilang isang tagapagturo ng kautusan na bagamat spectacular, napakahusay, napakaganda sa mata ng tao at sa kanilang pandinig, yung iyong sinasabi. Pero sa harapan pala ng Diyos, yung kanilang puso ay worthless, meaningless, walang laman. Di po ba? Kaya po, sa bawat ministeryo na meron tayo, huwag po nating kakaligtaan na ito po'y mula sa pagmamahal ng Diyos. Binigay yan, hindi po para ipagmalaki natin. Binigay yan, hindi para itaas na meron ako, gifted ako.
Hindi. Ibinigay yan para i-share mo sa ibang tao na makita rin nila, ma-desire din nila na lahat tayo ay binigyan ng kaloob ng Panginoon. Lahat tayo meron. Hindi lang natin dinidesire. Hindi lang natin hinahanap kung ano ba yung gift o kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya sabi po doon, kailangan natin ng Panginoon doon sa laki ng pagmamahal niya sa atin. At sa ating pong pagtatapos, ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay itinakda niya na nung una pa. Kaya marapat na maging pahalaga natin sa ministeryong ating kinabibilangan ay magmumula sa pag-ibig na ating pong naranasan sa Panginoon. Bakit? Dahil kung hindi po ito pinagmumulan, kasama po tayo sa sinusulatan ng apostol at itinutuwid ng Diyos. Sabi nga po dyan sa 1 John chapter 4, whoever does not love does not know God, because God is love. Ang di daw umiibig o kumikilala man sa Diyos, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love kasi po ang love ay intrinsic. Quality, character, and attribute ng Diyos. Kung walang pag-ibig ang Diyos, hindi po siya Diyos. God created us in His image. And part ng image po, nire-reflect po natin yung character ni Lord pagdating sa pagmamahal. To love others as well as He loved us. Masasabi lamang natin na kilala natin ang Diyos o masasabi natin na we are in relationship with God kung natutunan natin and we are growing in our love for others like Jesus did on the cross. Minahal niya tayo, inibig niya tayo, at yun yung gusto niyang ma-reflect po natin sa ating kapwa, sa mga taong hindi mo kilala. Mahalin natin po sila. Maraming salamat po. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, minsan pa Panginoon, kami po ay tinuruan mo, pinaunawa mo, Lord God, yung greatest commandment of them all, Panginoon, na mahalin ka namin tulad ng pagmamahal mo po sa amin. At the same time, ibigin namin yung aming kapwa tulad ng pagmamahal po namin sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, ng marami, sapagkat patuloy mong itinutuwid kami sa lahat ng mga ministeryo po na hawak namin, na meron kami, na kung hindi po ito nagbibigay, hindi po pinagmumulan ng pagmamahal, we are nothing, Lord. Wala po kaming halaga sa iyong harapan. Kaya naman, patuloy na sasariwain po namin, aalalahanin namin ang mga ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kung saan doon mo din-display, Panginoon, yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo, na kailanman ay hindi po mawawala, mananatili magpakailanman. Because ikaw ang Diyos na pinaguhugutan ng aming pagmamahal. Salamat po ng marami, Panginoon. Patuloy na baunin po namin ang pag-ibig na ito na kailanman na hindi maaalis sa amin, bagkus mananatili pa hanggang sa pagbabalik mo na makita ka namin ng harapan dyan sa iyong kaharian. Pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa umagang ito. At dadako po tayo sa banal na hapunan. Mga minamahal ng Diyos, sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan, ang komunyon ng kanyang dugo at laman. Tayo po ay tinipon ng may pag-alala na ito ay tinatag ng Panginoong Hesus upang alalahanin siya at ang kanyang mga ginawa alang-alang sa atin. Kanyang pagtigis ng dugo ay nagatid sa atin ng kapatawaran. Ang kanyang mga latay ay sa atin naghatid ng kagalingan. Sa kanyang pagpaparaya, tayo ay naging bayan ng Diyos. Naging bahagi tayo ng bayan ng Diyos at nabigyan ng karapatang maging kanyang mga anak.
Kaya naman mga kapatid, muli po nating alalahanin at isaalang-alang ang ating tungkulin sa Kanya at sa iglesyang ito kung saan po tayo nakipag-isa. Umarap tayo sa Kanyang dulang ng may pagsisisi, pananampalataya at paghahandog ng ating mga sarili. Magkaroon po tayo ng panibagong kauhawan, kagutuman sa Kanyang mga gawa at kabanalan. Ihayag natin sa Panginoon ang bawat pagkukulang, kasalanan, upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya pong pangalan. Sige po, meron pong paalala si Apostol Pablo bago po sila mag-officiate ng komunyon. Sabi po sa kanya, siyasatin natin ang ating mga sarili. Tignan natin yung laman ng ating mga puso. Kaya po sa oras na ito, patuloy po tayong lumapit ng meron pong kabanalan, kaawaan at kahabagan sa Panginoon. Minsan pa'y manalangin po tayo. Ama naming Diyos, Panginoon, salamat po ng maraming sa oras na ito. Sa pagkakataon na muli ka naming makasama sa ganito pong mga gawain. Lord God, kilala mo kami kung paanong kilala ka namin. Masigit, Panginoon, yung pagkakilala mo sa amin. At walang lingid sa iyo, Lord God. Kaya naman naririto kami, ang aming puso, ang aming buong katauhan, Panginoon. Salaminin mo, O Lord God, ang aming buhay. Patawarin mo kami, linisin sa anumang pagkakamali at pagkukulang po namin upang maging karapat-dapat po kami na makabahagi sa gawain pong ito. Minsan pa ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo po lamang, Panginoon. Amen and amen. Ito ang saro ng bagong tipan. Iyan ang katawang mabayubay. Ito ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Tayo po ay tumayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ng gabing siya ipagkaluno. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nang magpasalamat ay kanyang pinagpira-piraso. At sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Taas po natin ang saro. Makatapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang saro. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Manaming Diyos na nasa langit minsan pa, O Lord God, patuloy kaming nagpupuri, nagagalak at nagpapasalamat dahil po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po at patuloy naming aalalahanin ito sa aming mga buhay na kayo ang Diyos na unang umibig at nagmahal sa amin. Ipinaranas mo ang pagmamahal mo na kailanman, Panginoon, ay hindi po magwawakas. Salamat po. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen.